Okay, so missing view. Okay, so missing view tayo. So sa plate natin ngayon is meron tayo, given natin ang front view at ang side view. Ngayon, kailangan nating hanapin yung top. Tapos, copy nyo lang yung front and side. Marami ring nalilito kung paano nakukuha yung mga sizes. So, i-insert ko na lang dyan yung plate. Then, explain ko kung paano nakuha. Dyan sa plate, may nakalagay dito. Una dito, itong part na to. Maraming nalilito kung paano daw nakuha yan. May nakalagay dyan, so, may arrow. Tapos 2 times 45 degrees chamfer. So, ibig sabihin yan, 2 units na may 45 degree chamfer. Gets ba? So, ang size nito is 2 mm. Kayong bahala kung hindi ako. Correct me if I'm wrong. Pero, yung pagkakaintindi ko. And, hindi naman nasita ni sir yun. Next is dito. Itong part na to. Ngayon, may naka-arrow dyan. Ganon. May nakalagay 3 ang nakalagay doon is 3 wide 1 deep. So, ano ibig sabihin nun? So, meron kang 3 units wide 1 unit deep dito sa neck. So, meron kang 1 by 3. So, 3 mm then 1 mm yung pasok dito. So, dito yung size is 2 mm. Ito, 45 degrees. Lahat ng chamfer yan. Puro 45 yan. Tapos, may nalilito rin kung paano raw nakuha yung size nito. Ngayon, kung magbe-base tayo dun sa given, may nakalagay dito na 13. So, dahil ito ay side view and itong solid line na to is yung cut, makikita nyo na pantay yan. Papantay siya yan. So, ibig sabihin, ito, ang sukat nito, so from the center hanggang dun sa cut or dun sa solid line is 13. So, pati ito, 13. So far, yun lang naman ang then ano pa ba? Total area. Okay. Basta
tingnan nyo na lang maigi yung given. Then, copy nyo yon, front view, and side view. Ngayon, paano siya isa-center? Ang madalas na ginagawa ko is, kunin yung total nito, plus space, either 20 or 21 units. Then, yung total space nito. Then, minus mo sa total space ng border, tapos divide mo sa 2. Makukuha mo yung side nun. So, nung ginawa ko yon, ang ginamit ko dito is 21 units ng space. So, ang naging space ko is 26, 21, 26. Para pantay. Then, sa taas at sa baba, ang naging total space ko is, ang naging spacing ko is 25.5. Then, dito, 21. Then, okay na yun sa taas yan. Ngayon, so, paano ba hanapin? No? First is, gawa tayo ng vertical line dito sa mga dulo. So, hanapin natin yung ano pa lang nakawala. So, meron tayo ng front view, meron tayong side view. Ngayon, ang detail natin is nandito sa taas. So, kasi yung sa baba is pantay lang naman. Unnecessary na yan. Ang necessary view natin is top. So, hanapin natin yung top view. So, gamitin natin yung technique na inturo ni Sir na construction lines at 45 degrees. Mula dito sa peak or pinaka-top, kuha tayo ng 21 units pataas. Then, after ng 21 units natin, gagawa ulit tayo ng horizontal line dito na may height na kung ilan ang height nito. So, tingnan nyo dyan, ilan ang height. Ang nakalagay dyan is 54 units. 54 units. So, magtataas tayo ng 54 units. Yan. So, may 54 units na tayo. Ngayon, ano natin yung width niya, yung lapad niya. So, yung lapad. Then, yung height niya. Then,
Ngayon, ang kailangan natin gawin is gawa tayo ng 45 degrees dito sa space na to. Dahil square naman yung magagawa or perfect square, dahil perfect square naman yung lalabas dito, connect nyo na lang yung edges. Yan. Then next is focus tayo dito. Ngayon, lahat ng vertical lines dito ta-transfer natin doon. So, ito lang. Pati yung center line at yung ating broken line para madali. Then next natin is transfer. Ngayon, after natin ma-transfer lahat ng vertical lines, so, dyan naman lahat. Dyan naman na. After natin ma-transfer yung vertical lines, kailangan natin, ito naman, dito naman tayo. Ta-transfer lang natin siya dito. So, papatama mo lang siya dito sa diagonal. Sa 45 degrees na diagonal na yan. So, patama natin lahat. Makikita nyo pala na meron tayong corner, may corner tayo dito. Paano nagkaroon ng corner? Yung bilog is nakat dito sa part na to. So, parang ganito ang maging itsura niyan. So, yan yung bilog. Diba? Bilog. Then, nakat siya. Yan. So, nakat. Ngayon, ang itsura niyan, yan. Then, may corner tayo dito. So, may space. Tama? Ay, wait lang. Hanap ako. Ito. So, ginawa ko pala ng isometric view yung plate. Yan. So, ngayon, makikita nyo, ito yung cut. Yan. Ito yung cut natin. No? Yan. Ngayon, ito yung edge. Pag pupunta ka dito, yung magiging edge nyo is ito. Dito. Yan. Pag sinundan mo yung pinaka corner niya, which is dito, yan. Sa TV, pag sinundan mo, ayan. So, ngayon, tangan niya sa akin. Dito. Yan.
Doon po pala yung sa ilalim. Ngayon lang. Okay, so balik tayo dito. Pag sinundan nyo yung corner, yan. Then, kung makikita nyo, yung corner, tas ito yung cut pag yung 3D. Ito siya, yung part na yan. No? Pag sinundan nyo yung cut na yan, may space. May space sila ng corner. So, ibig sabihin, ito is kailangan ng solid line. Kasi, ano siya, pwede natin siya tawagin na corner or edge. Kasi nakat. Hindi siya round Okay. So, ngayon, dahil may edge na ganon, kailangan nating yan. Yan. And then, saan pa ba? So, kailangan nyo rin talaga matutong mag-isip ng 3D or mag-imagine. Kailangan marunong kayong mag-imagine kung ano dapat ang magiging itsura ng part. Ngayon, ito muna pa. So, yung circle, meron tayong para circle. Ito. Yan, pag titingnan natin siya sa plano, ito yan. Yung mas maliit na circle. Yan. Yan sa may cut. Kita ba? Yan, dito sa may cut na yan. Ito yan. Tama? Ito. So, ngayon, kailangan rin natin yung edge niyan. Damay na rin natin to isang solid line. Ano ba yung solid line na yan? Ano ba yung maliit na circle na yan? Yan yung ito. No? Ito yan. Tingnan nyo. Mas maliit siya, di ba? Nag-reduce yung size niya dahil dun sa 45 degrees. Ngayon, kung ano yung distance na to, yun din yung difference nila sa circumference. Ay, radius pala. Sorry. So, ngayon, dito, ang given dito is yung diameter, which is 35 units. Ito at ito ha. Ito at ito. Pantay yan. Okay. Pati, kung walang cut, pantay rin dapat yan. Pero may cut tayo, so kayaan nyo na lang. Ngayon, necessary itong center line na to. Okay. Kailangan nyo yan as guide. Para makuha yung center line, madali lang. Total height, 54 divided by 2.
27. So, mula sa base, 27 units up, center line. Ganun lang yan. Ito, pantay sila yan. Then, 54 by 54 naman to. So, madali lang yan. Ngayon, balik tayo dito. Screenshot nyo na lang if gusto nyo makita. Kung nakikita nyo ba. Then, diba, tapos na tayo sa circumference. So, saan pa yung next na solid line natin? No? Ngayon, titignan natin dito. Saan yung may corner? Saan yung possible magkaroon ng corner? Meron tayong dalawa. Dito at dito. Ngayon, paano ko na-drawing yan? Saan dyan yung gagamitin ko? Gagamitin ko ba isa lang or gagamitin ko yung dalawa? Pag tumingin tayo dito, flat lang. Kita nyo dito? So, flat lang silang dalawa. Flat to. Yan. Ngayon, pag ganyang flats, ang kukunin nyo is yung outer. Yung pinakalabas. Ngayon, saan ba yung pinakalabas dyan sa dalawa? So, ito yung center natin. Saan ang pinakalabas? 1, 2. Ito. So, yan yung kukunin natin. Ganun din dito sa side na to. So, center, 1, 2. Ito yung pinakalabas. So, yan yung kunin natin. Yan. Then, ano pa ba? May kulang pa ba? Mukhang wala na. Proceed tayo sa pag-transfer dito. So, una natin yung transfer is ito. Itong size na to. Saan ba yung size na yan? So, kung iti-trace mo, siya yung circumference nitong maliit na bilog. Ito. Hindi yung pinakamaliit. Ito sumunod sa pinakamaliit. So, siya yung circumference. Kung ano yung size nito, yun yung circumference dito. So, kung susundan natin yung line natin, saan siya? Ito. And, ito. So, ngayon, transfer natin doon. Para hindi kayo malito, tingnan nyo rin dito. Kung hanggang saan lang dapat siya. So, ang makikita natin na ito, so trace lang. Hanggang dyan lang siya. So, ngayon, parang gagawin. Hanggang doon nyo lang din i-line. Para hindi kayo malito. Yan. Ganoon din dito. Yan. Next natin is next natin to. Kasi yun yung sa cut. Yan. Diba? Dahil ito yung sa cut, hanapin nyo kung hanggang saan lang yung cut dito. Trace natin. So, ito yung cut. Diba? Ito yung space. Ito yung space ng cut. Yan, dyan nag-cut. Ngayon, hanapin natin doon kung hanggang saan siya. Trace. Ayun. Dyan. So, hanggang dito lang yung cut. And, kung makikita natin,
dito. Ito. At ito. Iba yung plane yan. So, titignan natin ito. So, ito. Dito. Ito yung magkakadugtong. So, hanggang dito lang yung magkakadugtong. I mean, kung bubuuin natin to, kung alisin natin yung cut, ito yung space niya. Tama? Yan yung space niya. Which means, na pag ito-transfer natin to, hindi madadamay ito. Bakit? Kasi iba yung space. Tsaka kung titingnan rin natin, itong cut na to, dito lang sa outer layer, outer circle. Hindi siya aabot dito. Tama? So ngayon, transfer natin doon. Yan. So, tingnan nyo yung cut dito, itong corner na to. Hanggang dito lang siya sa kalate. So, hindi siya aabot doon. Okay. Ayan. Next. Yan lang. Mas maiging ma-identify or ma-imagine nyo kung hanggang saan lang dapat siya. Para hindi kayo guhit ng guhit. Sobra na yung guhit. Tapos, bandang huli malilito lang kayo. No? Huwag kayong bigay ng sobra. Bandang huli, kayo mahihirapan. Then, next natin. So, meron na tayo. Okay na to. Okay na yan. Ito. Next is, ito. No? Yan. Bibigay ko na sa inyo itong ngayon, itong part na to, ito siya, itong chump na to. Tama? Pag titignan natin yung cut, plain lang siya. No? So, pantay lahat yan. Pantay-pantay. So, ito, unnecessary na. Oo. Sige, yan na natin yun. Next is, hanapin natin kung saan itong corner na to. Ito siya. Yan, itong line na to. Yan yun. So, bakit may line? Kasi hindi siya pantay dito sa side. No? Hindi sila pantay yan. Ayan. So, hindi sila pantay, di ba? Gets pa? Gets nyo yan. Tingnan nyo na lang. Isang tip rin pala. Titigan nyo ng titigan yung plate. Tapos isipin nyo yung kakalabasan. So, plate. Ito siya. And ito. Transfer natin dito. So, hanggang saan natin ito transfer yan? So, mula sa edge, yun yung cut, and hanggang dito lang. No? Balik tayo. Kunyari, ito yung imagination nyo. Yan. Kunyari, ito yung nai-imagine yung part. Yan yung nai-imagine yung shape. So, ito yung hinahanap natin, tama? Ayan. Yung cut, yung edge ng cut. Ngayon, kung iti-trace natin siya mula dun sa dulo hanggang dun,
Yan. So, after natin matrace, so, hanggang dito lang siya. Tama? Hindi siya umabot dito, sa part na to. Dito lang siya. Alam niyo yung limit niya. Yan. No? So, yun lang tayo. Yan. So, baka nagtataka kayo kasi hindi ko diniretso. Wala, kasi maggagawa rin tayong 45 degrees yan mamaya. Ganun din. Ano? Okay na ba? Okay na ba? Ano pa bang kulang? Maliban sa 45 degrees. Check nyo to. Check nyo dyan. So, meron tayong corner. Itong bilog, itong edge. Itong corner, outside rim. And itong edge na to. So, goods naman. Again, hindi na pala kailangan to. Bakit? Kasi makukuha natin yung paggagamitan yung line na yan. So, kung saan natin siya gagamitin yan, makukuha natin gamit ang triangle na may 45 degrees. Bakit ito? Kasi 45 degrees ang hinahanap natin. Huwag na kayo magpakahirap na gumamit ng protractor, diba? So, ngayon, gawin tayo ng 45 degrees dito sa edges. Meron din dito. May kulang pa ba? Yes. May kulang pa. Yung circle natin dito. So, circle nga ba? Circle nga ba? So, kung titingnan nyo yung plano, tingnan nyo yung plano, ang nakalagay dyan is ganito. So, 13. Yata, ito yung nakalagay. Ayan. So, ang nakalagay dyan, square. Hindi ganyan. Hindi R. So, yan yung mga possible symbols kasi para sa butas. So, meron tayong square, diameter, at radius. So, depende sa instructed dyan kung anong butas or kung gaano kalaki ang butas. Pag radius, alam niyo na yan. Diameter, pag diameter, i-divide nyo sa 2 yung sukat. Pag square, pantay-pantay yung sukat. Ngayon, nakalagay dyan is 13. No? Yan din pala. Pag 13 so 13 yung nakalagay,
which means ang total width ng square is 13. So, ito at ito ay 13. So, huwag kayong malilito, ganun din dito. No? Ngayon, paano ko makukuha yung 13? Una, yung trace ko na yan. So, meron na tayong width. Yung height. Paano yung height? Ang gawin nyo, kunin yung center line. Center line. Anong center line nito? Paano makukuha? Total height, 54 divided by 2, 27. So, 27. Kunin natin. 27. Eh? Dito pala mag-start. 27. Yeah, so, may center line na tayo. Ayun din yung center line. So, kunin lang natin yung 13. Paano? Divide mo sa 2, 6.5. So, mula sa center, magsukat kayo ng 6.5. 6.5 units up, 6.5 units down. Yan. Mukhang di pantay. Meron pa ba? Feel ko wala na. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa. Yung neck. So, dahil bilog naman yan, kung ano yung sukat mo ng neck dito, yun din ang sukat mo ng neck dito. So, ang nabago lang talaga is itong part na to. Kasi, may cut. Naglalakad na naman sa bubong. Ay, nako. So, 1 mm lang naman yun. Ayan. Ano pa ba? Meron pa ba? Wala na. Ayan. Huwag yung gagayahin yung katangahan ko. Magbura kayo bago kayo mag-ballpen, ha? Burahin ang unnecessary lines. Saan ba ang unnecessary lines yan? Balik tayo sa imagination nyo. Yan. Sorry. Ngayon, balik tayo. Sama unnecessary. Kung mapapansin nyo, dito pala sa part na to, bilog siya. Solid, diba? Solid. So, bilog yan. Ngayon, ang solid lang dyan, diba? Ang solid lang yan, itong corner, itong edge ng circle na to, tama? Itong part, dito sa part na to, and itong part na to. Bakit? Yan yung may cut. So, titingnan natin dito. Ito yung edge, and ito yung cut. So, ibig sabihin, itong maliit na guhit na to, wala yan. Bakit? Bilog. So, alisin natin. Then, saan pa ba? Ito.
Makikita natin sa imagination ulit. Yan. So, kung makikita natin, yung cut is, tingnan natin yung cut, yung part dito. So, yung cut niya, dito. Paano ba explain yan? Pantay doon sa cham. Yan. So, pantay sila, diba? Ibig sabihin, wala tayong corner or edge na pag ganun. No? Wala yun. So, buray natin to. Itong sa gitna lang kasi yan yung part ng cut. Sorry. So, ito yung part ng cut. Diba? Yan yung kung titingnan natin. Lapis ko. Tinuruan pa tayo ng lapis. Kung titingnan natin, dito, ito yung part ng cut. Yan. So, itong part na to, ito, at ito, sa labas na yan. Sa labas na ng circle yan. So, parang ito na siya. Itong face na to. So, balik tayo sa imagination. Ito na yan. Ito yung side na yan. Ito. Yung nasa labas. Yung pag ano yung guhit. Ngayon, dahil nasa labas siya, necessary pa rin to. No? Kasi may chunk tayo sa labas. Kaya lang naging unnecessary dito sa loob. Kasi, pantay yung cut dyan. Smooth surface yan. Wala tayong edge dyan. So, it means wala tayong solid line. Okay? Wala tayong construction line. Ay, solid object line pala. No? Dahil flat yan. Flat surface. Wala tayo. Sorry. Wala tayong line doon. Then, ano pa ba? Wala naman na kailangan braille. Proceed tayo sa pag-ink. Sa pag-i-ink, ingat. Ito pala. Dito. Ngayon, nandito lang tayo. So, baka nagtataka kayo. Bakit? Tag dito? Bakit hanggang dito lang yung cut? Ay, yung solid line ko. Again, may cut po tayo dyan. No? So, buo yung T na yan. Yan. So, flat surface yan. Huwag nyo kakalimutan yan. So, hanggang dyan lang tayo.
Ay, ano pala. May ano dyan. Ay. Balik tayo sa imagination. Yan. Kung makikita nyo, di ba, circle yan. So, ibig sabihin, may ano tayo dito. May object pa rin tayo sa ilalim. Object. May part pa rin tayo sa ilalim. So, dahil kahit flat yan, may line tayo dito. Anong line natin? Broken lines. So, broken lines tayo dito. Then, yung horizontals natin. And yun na. Meron na kayong front view. Ay, top view. Pala, sorry. Nagawa na lang akong ibang video kung paano mag-analyze ulit. Without this freaking line. Na? Given naman lahat ng sukat. So, insert ko na lang. Hindi ko na lang alisin sa video, sa frame. Siguro around dito. Yun siya.